Okay, a very pleasant day for each and everyone. Today is Sunday. We are celebrating the feast of Epiphany, and as a Roman Catholic uh, servant, today gospel is about Matthew 7 verses 21, 24, and 27. And today I want to discuss or tackle about the Epiphany or the time when Jesus Christ was born in Bethlehem. So as I was opening my Bible, every time kasi na mababasa mo yung Bible, there is something very different na magkakaroon sa'yo ng malinaw o panibagong idea, or I don't know how I can say it, pero may panibago at bago nangyayari o nararamdaman kung paano mo siya binasa. I'm not saying this is just my opinion, and this comes from my heart, and I just wanted to share for everyone. So there are two main topic or ideas which we can talk about. One is the wise men and the star. Kung paano sinundan ng mga wise men yung bituin from the east going to Bethlehem. At doon ay makikita natin na meron kasing pinaniniwalaan ang mga sa panahon na yon ni Herod, meron silang pininiwalaan, at I want to quote this: "And you, Bethlehem, in the land of Judah, you are no means the least among the clans of Judah. For from you will come a leader, the one who is to shepherd my people Israel." So napakabigat na pakiramdam para kay Herod yung sitwasyon na yun. But secretly, pinatawag niya yung tatlong yung mga foreigner or yung wise men na yun para secretly sundan, at nagbigay siya ng instruction. And then para malaman, at sabi niya para ako din ay makapagbigay papuri, no? Para iyon yung binabanggit niya doon sa chapter ni Matthew 2 verses 7. Report to me so that I may too go and honor him. So yun yung sabi. And the second topic which I wanted to talk about is the giving of gift, the gold, the incense, and myrrh. Sa paniniwala kasi, iyon ang mga regalo na at tinanggap ng ating Panginoon sa tatlong wise men. At dito nga, kung babasihan natin, tayo bilang mga Katoliko nagbibigay ng regalo kapag 24 ng gabi as we celebrate Christmas. Yan yung naturalesa sa atin. Pero habang tinitignan ko siya, bakit hindi natin sundan yung mga Spanish na nagbibigay sila ng regalo, or this is the gift giving day for them as they honor the Epiphany, the feast of the Epiphany, na meron tinatawag na Roscon de Reyes cake, yung ring shape cake, no, na sa paniniwala nila ay iyon ay isang cake, and then pag in-slice mo siya, nakuha mo yung figurine, ikaw ang king of the day. And then if the bean, yun nahati mo o nahiwa mo, pagbuklat mo, ikaw naman yung dapat magbayad doon sa kinain mo na cake. So nakita ko lang. So napakasarap na ang celebrate at bigyan ng papuri on the 24th
ay yung pagbibigay sa atin ng kaisa-isa nating Panginoon Diyos na si Jesucristo, na siyang nagsisilbing liwanag at biyaya at pinakamagandang regalo sa atin para sa Pasko. At ganoon din, sabi ko nga, bakit hindi natin i-celebrate yung Epiphany with gift giving? Hindi kaya pwedeng, baka may mga magtaas ng kilay, ito lamang po ay isang opinion coming from a like ko na tulad ko na nagbabasa din ng Biblia. Sa aking pananaw, napakagandang i-celebrate ang Epiphany, gift giving, para ma-separate natin siguro Jesus Christ, His only begotten Son, as the true gift for Christmas. At yung gift giving bilang material na bagay, celebrate natin sa Epiphany. Siguro napakasarap na pakiramdam, hindi natatapos sa Pasko ang kaligayahan, kundi patuloy nating nararamdaman hanggang dumating ang araw na sinasabi nga, nung araw kasi ang katawagan, 3 haring mago, no? Magi, sabi nga, yung mga wise men. Pero pagdating ng araw, ito ay nabago at naging wise men na ang tawag dahil hindi naman talaga sila hari, no? Sila din ay may mga foreigners sa lugar na yun. But anyway, there's just one realization lang. So let's celebrate the 24th special gift for us that the Lord has given for each and every one as individual. Receive the gift, receive the Lord. And another day, we can give the gift kahit tapos na yung Pasko, bagong taon na, no matter what. Every day can be celebrated with gift giving. Sharing is what Jesus wants, no? So ngayong kapistahan ng Epiphany, let us call to mind na tayo ay mahal ng Diyos, tayo ay binayaan ng isang anak, at itong mga regalong dapat natin natatanggap bilang tao ay dapat din nating pagpahalagahan at pagpasalamat. So yun lamang siguro for today. Thank you for listening and for the opinion I have shared. God bless.